Magandang gabi po. Ito po si Toto Tirador, Dr. Engineer Toto Tirador. Ang ating pag-usapan sa ngayon po ay yung nangyaring rally sa Cebu City ng BBM. So, bago lahat, nais ko lang magbibigay lang ako ng summary. Dito, matutunghayan ninyo na ang Cebu City ay 3.4 million ang Cebu, hindi city, buong Cebu province ay 3.4 million ang botante. Botante yan. At isa sa pinakamalaki na nagbigay ng botoin kay BBM at saka kay Sara sa panahon ng nakarang eleksyon. Tapos, ang binigay sa kanila 1.6 million votes para kay BBM at saka kay, mas malaki ang kay Sara na nakuha ng boto. So ngayon, dahil alam naman talaga ni Gwen Garcia na gobernador ngayong kasalukuyan na ang mga Cebuano ay pro-Duterte. Wala kayong magagawa dyan. Given na yon na alam naman nila na maraming namatay sa panahon ni Duterte. Pero magtatanong kayo bakit? Ang sagot po dyan ay number 1 po sa mababang yung ginawa ni BBM sa mga Duterte, nakakagalit sa kanila yon. Kasi sinuportahan ng mga Cebuano pareha si BBM tsaka si Sara. So ngayon, dahil pinagsipa-sipa nila ito at alam naman ng mga Cebuano na yung mga confidential fund ay hindi lamang si Sara mayroong confidential fund. In fact, pinakamalaking confidential fund yung kay BBM. Actually, mas malaki sa ngayon ang confidential fund ni Romualdez. Umaabot po sa mahigit 16 billion pesos. Diyan siya gumagamit ng pinabigay niya, bigay dito, bigay doon sa mga congressmen. Kaya ang lahat ng congressman ay sunod-sunuran kay Romualdez. Kung saan siya pupunta, sunod-sunod yan. Minimum of 250 congressmen yan. Diyan sumusunod lahat yan. Kung saan siya pupunta, binibigyan niya kasi, halimbawa, tama yung sinabi ni Mayor Benji Magalong. Pag lumakad sila sa isang sortie kung tawagin, sa isang probinsya, sasama sila lahat ng bawat sasama ibinibigyan tag 3 million. 7 million. 7 million sa AX, 7 million sa AKAP, at 7 million noon sa tupad. Ngayon wala ng tupad, MAIP ng pinagpalit. Pagkatapos kung sinong sponsor sa probinsya, sinong congressman sponsor, 30 million naman ang binibigay sa MAIP, 30 million sa AX, at 30 million naman sa tupad. So, yan mga kinikwento natin. Nangyayari ba yan? Kasi mambabatas naman sila, wala naman sila kapangyarihan magpapatupad ng mga programa. Nangyayari po kasi ang katotohanan ng buhay, pumipirma lang, taga-pirma lang si Rex Gatchalian na secretary ng DSWD. Wala siyang magagawa. Kukunin lang ng mga congressmen ang mga pera, gagawa na lang sila ng resibo na kunwari na ibigay sa mga tao. Pero napunta po sa congressmen. Yan po ang katotohanan dyan. So ngayon, having said that, yung mga Cebuano ay hindi ito na inalalayo sa mga tao sa Mindanao. Kasi karamihang sa mga tao sa Mindanao ay nasasalita ng Cebuano rin. Tapos, siguro sabi mo 90% Cebuano ang salita. O sabi mo 80% na lang. Ang iba sa salita Ilonggo. Ang iba nagsasalita ng marami doon mga Ilocano. Pero mga Ilocano doon kung magsalita, it's either Ilonggo o Cebuano na rin. Yung mga Kapampangan doon kung magsalita, si Ilonggo o Cebuano na rin. So nevertheless, kahit sa ang tribo sila nagsimula, ang lahat sila ngayon ay pinaklasify na ngayon ng mga Cebuano speakers at Ilonggo speakers sa Southern Mindanao. So ngayon, dahil si Duterte, sa totoo lang kahit ano itaga nyo pa sa bato, tinataga ni Richard Hidarian yan na Sub-Saharan Mindanao, ay talagang, kahit sabi mo 80% ng botante sa Mindanao ay buboto kung saan gusto sila buboto ni Duterte. Ganon po yung katotohanan. Ngayon, halos ganon din, lesser in magnitude, sabihin mo na 50% sa Cebu, sa Iloilo, sa mga Samar, mga Waray region, mga Buholano, sa Negrense, Negros Oriental at saka Occidental, parehong Ilonggo sa Northern at saka mga Cebuano speaking sa Oriental. Sakop ang Siquijor, ang Camiguin,
pababa sa Bohol, sa kanang banda, at saka pababa sa Agusan area, sa Surigao area. Tapos sa kaliwa noon, papuntang Misamis yun. Tapos sa dulo, papuntang Lanao del Norte, Lanao del Sur. Ganun po yun ang katotohanan po na demographics sa baba. Sa Luzon, duda pa ako kasi mga survey sa Luzon, mga kalye survey, hindi yung SWS, hindi yung Pulse Asia, hindi yung Okta survey, hindi yung kung publiko sa Asia, ay lamang na lamang po ang grupong Duterte. Sa sunod, ipapalabas ko ang lahat ng kalye survey. Wala pa pong survey sa kalye na nanalo sa Team BBM. Team Duterte po ang lumalamang. So, given that sa Cebu, klaro na ni Gwen Garcia na talagang ang mga Cebuano ay pro-Duterte. Kaya, sinabihan na si Bongbong Marcos, huwag ka na magsalita. Kasi kung makapagsalita ka, makakasira. Pagkatapos, hindi nila napigilan si Gwen Garcia na gobernador na mag-endorso na 8 lang. Sa 8 in-endorso niya, isa pa dyan yung in-endorso ni Sara Duterte na si Camille Villar. So, even effectively, 7 lang ang in-endorso ni Gwen Garcia doon. Tapos, ang hindi niya in-endorso dyan, ay, Lito Lapid, buti hindi ka in-endorso na sa Cebu. Kasi nakakatagam ka na eh. Grabe ng pagnanakaw ginagawa mo. Hindi ka na nakakasaya. Pang 24 taon mo na maging senador. Ito na seasoned senator ang tawag ni Tito Soto sa kanya. Pero ang por Diyos por Santo, nakakahiya ka naman Tito Soto. Ang tagal mo na, wala ka pa bang nagawang maganda? At inaalok mo pa sarili mo, nagagawa ka na maganda. Ganon din si Ping Lacson. May bahid ka rin Ping Lacson sa mga kuratong baliling. Ikaw tinuturo talaga ng utos na ipapatay yung mga kuratong baliling na yun. Kaya sa Misamis Occidental ay hindi ka talaga makakukuha ng boto dyan. Kasi mga taga Misamis Occidental yung mga kuratong baliling. So, yan po ang demographics. So, ngayon, because of that, doon nagrally sa Liloan, bayan ng Liloan kung saan ay yan po ang lugar na kampo ng mga dinastiya ng mga Garcia, ay hindi na pinagsalita si BBM. Andun naman daw sila ni Lisa, pero hindi na pinagsalita. Kasi kung magsasalita, imbis nakakatulong sa kandidato nila, nakakabawas boto. Kasi ang tapang talaga ng mga Cebuano, magsasalita doon, si Sabarbaria nga magsalita, BBM, walang sumunod eh. Tumahimik lang ang mga audience. Ganon din kay Gwen Garcia. So, ginawa naman ni Gwen Garcia, mahal ko naman si Tatay Digong nawala ba respeto ko siya? Hindi. Marami daw siyang utang na loob kay Digong, kaya pinalakpakan siya spontaneously. Kaya nung nagsalita siya sa una pa yan, nagsalita siya na para kay BBM na tinulungan ng mga Cebuanon o mga Cebuano, si BBM ng 1.5 million para maging 17th President of the Republic. At tapos, na may punchline pa siya, walang pumalakpak. Tapos sabi niya sa Tagalog na nagsalita sa microphone si Gwen Garcia na gobernador ng Cebu. Ano? Mga bulag ba kayo? Wala pa rin. So nagtawanan ng mga Cebuano sa audience. So ngayon, na halata ni Gwen Garcia, nagsalita sa ngayon, hindi naman daw, bakit nawala ba yung respeto ko kay Tatay Digong? Hindi naman. Nung salita siya, spontaneously pumalakpak ang mga Cebuano. So, ganun po ang litrato sa Cebu. Ganun din, mas matindi pa ang litrato niya sa Mindanao. So, for all you know, alam niyo ba kung bakit? Ito po ang dahilan, ang backlash po ng tinatawag na pag-aresto ng hindi tama nila ni BBM kay Duterte. Sigurado, alam ko naman si BBM naman ang utak ng lahat na yan. Hindi siya kasi makamove on nung tinatawag siya na bangag. Kung hindi ka bangag, di magpa-hair follicle test ka. Ganun lang ho kasimple ang gamot yan. Tapos sasabihin ng mga kasama mo, bakit? Kung sino nagsasabi na nag-akusa, siya magpapatunay. Sa korte lamang po yan na batas. Hindi naman ito korte. Ang pinag-usapan dito, maniniwala ba tao sa'yo? Di sagutin mo, hindi naman ito korte. Kaya kung ako ang si BBM, para maniwala sa akin ng tao, magpapadrug test ako live pa. Tawagin ko lahat ng vlogger. Magla-live tayo, test ako. Kahit na ihi lang. Huwag ka lang umihi sa harap namin ng mga vlogger. Ihi ka lang, alam naman namin kung sinwitch mo yung sample mo o hindi. Tapos, actual test. Lagyan ng
lagyan ng reactants. Paglagay ng antay mo kung magdadalawang guhit o hindi. Saka natin malaman kung positive o hindi. Yan dapat ang ginagawa ni BBM. Kasi aminin nyo man sa hindi, yung leadership ng isang tao ay apektado ng kanyang dignidad. Apektado ng kanyang integridad. Ngayon, kung may duda sa iyo ang tao, wala kang integridad. Kaya pinakamaganda, matanggal mo yun lahat ng duda sa katawan mo kasi kailangan ng bayan na matatag ang presidente. Ito, paano ngayon? Lahat, pati ako nagdududa, prangkahin kita. Nagdududa ako sa iyo, maliban pa na marami kang may kaklase ka na nagbabanggit sa akin na gumagamit ka nung sa Lasal Green Hills ka pa lang na nag-high school, Mr. BBM. So, yan po ang katotohanan na hindi mo maalis. Ngayon, titingnan natin 8 lamang ang inendorso ni Gwen kasi ayaw niya. Takot sila si Gwen na hindi rin siya iboto sa Cebu ng mga Cebuano. Ang kalaban niya, malakas pa naman ang kalaban niya, si Pam Baricotro. Darling ng mga kasi maka Duterte. Sigurado ako sa inyo kung sino maka Duterte dyan, siya ang panalo. Kaya yan pong dahilan kung bakit talagang ang strength na lang talaga ng alyansa sa totoong kwento lang dito lang sa Manila, Metro Manila. Pero kahit Metro Manila, marami pa rin dito yung na mga kalye survey sa Pasig, sa Quezon City, Marikina, sa Manila na ginawa ay puro Duterte rin. So in other words, ang mga survey ng SWS, Pulse Asia, at Octa Research at lahat ay puro dinoktor yan. Pero kahit dinoktor nila, lumalabas pa rin na lahat ng mga kandidato ni Duterte ay umangat. Ang laki ng tinalon. Kita mo naman, number 1 si Bongo. Dati number 9 lang yan. O paano maging number 1 yan? Tapos si Bato umakyat din. Sa ibang survey, number 2. Number 2 sa kay Bongo. Sa iba, number 6 o number 5. Ganun po, yun ang ating nakikita. Kaya pakinggan nyo si Gwen Garcia. Ito po, testamento, ebidensya po ito. Wala na tayong, wala pa tayong paligoy-ligoy. Wala na akong magagawa kung itong katotohanan. Gusto ko man tulungan ibang usapin yung mga biktima sa war on drugs. Sabi yun. O ito, ang pagtawag ni Gwen Garcia, kukunti lang inendorso niya. Dito sa nakuhang video, ang inendorso niya is yung si Tito Soto, si Manny Pacquiao, si Ping Lacson. Ayan, pakinggan natin. This man designed his house so cleverly that even if burglars broke in, they wouldn't be able to take anything. When you open the wardrobe, instead of finding jewelry, this man designed his house so cleverly that for just 100. Bakit nawala yun? This man designed his house so cleverly that even if burglars broke in, they wouldn't. Nawala. Ay, nako. So anyway, ikarga ko na lang ang iba. Ibang balita. Ito. Ay, i-play na lang natin yan. 8 kandidato ng Administrasyong Marcos Jr. ang inendorso ni Cebu Governor Gwen Garcia para sa Bilang Pilipino 2025. Nasa frontline ng balitang yan. Magtatanong kayo kung bakit 8 lang. Kasi makakasira. Baka hindi na siya mananalo sa Cebu. So kaya 8 lang ang inendorso ni Gwen. Aming Visayas correspondent na si John Aroa. Buong norte ng Cebu ang nilibot ng mga senatorial candidate ng alyansa para sa bagong Pilipinas ngayong linggo. Ang Cebu ang isa sa mga vote-rich province ng bansa kung saan abot sa 3.7 million ang rehistradong botante sa probinsya. Sa 11 kandidato, 8 opisyal lang ang naiproklama ni Governor Gwen Garcia na suportado ng One Cebu.
Kabilang dito sina Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Camille Villar, Francis Tolentino at Binhor Abalos. Kabilang sa mga pinuntahan nila ang bayan ng Konsolasyon. Pangako ng mga kandidato, bubuhusan nila ng maraming proyekto ang Cebu sakaling manalo sila. Hindi naman malinaw kung bakit wala ang ilang senatorial candidates ng alyansa at kung bakit hindi sila naiproklama ng One Cebu. Paliwanag ni Garcia na kabatay sa kanilang prinsipyo ang pagsuporta nila sa mga kandidato. Pero binigyang diin din ng gobernadora na hindi siya nagsalita laban sa mga Duterte. Malaki raw kasi ang kanyang utang na loob sa dating Pangulo na nakakulong ngayon sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Pero sinabi rin ni Garcia na nire-respeto rin niya si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5 Visayas. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. So, yan na nakita ninyo ha. Balita yan na talagang wala ng pag-asa na ito mabuo yung bagong alyansa. Nakikita ko rin na wala na. Tika mo na. Ayaw ba ito? Ano, tika. Nawala. So anyway, hanapin ko na lang yan. Ipakita ko lang yung isa. Ito, ipakita ko lang ito. Ito sa sikat na broadcaster, vlogger ng DYHP Cebu. So, ang kanyang pinipresent dito ay yung katotohanan na pinakita ng mga tao na wala na talaga matatapang ang mga Cebuano. Matatapang sila. Hindi sila nangingimi na magpakita ang kanilang pag-ayaw sa mga kandidato ni Gwen. So ito pakinggan natin ha. Isa ba yun? Nakasibano kasi yan eh. Ano na lang, ituloy na lang natin yun sa pinakita niya rito pala yung balita na nagkumambyo na si Camille. Ayan. Pa-picture sa Duterte siya na kinumo. Ito ibig sabihin kinumo. So anyway, ang biniblame niya yung paghuli kay Duterte. Kaya gagano nagka-windang-windang ang buhay ng mga kandidato ni BBM. So ibig sabihin po, dito natin nakikita na imbis nakakatulong kay BBM, nawasak tuloy ang alyansa sa pag-aristo kay Duterte. So ito, ipapakita ko sa inyo yung nangyari na nag-speech si Gwen sa rally na yun sa Liloan na sinabi niya nang parang nagpapakita siya na itutulungan si BBM, walang nagsalita. So ano ba kayo mga bulag? Pero bandang huli bumawi siya, kumambyo siya, lumaro siya. Sabi niya hindi naman nawala respeto ko kay Digong.
Kaya ito naman si Gobernador sa Barbaria ng Negros Oriental, ganon din, sabi pa, BBM, BBM, walang salita. So ito, pakinggan ninyo, ha? Ipi-play ko. Unahin muna natin si sa Barbaria. Yan. I'm not gonna take Ito si Gobernador sa Barbaria ng Negros Oriental. Ingon sa Garbaria, matay mingaw man. Balikan sa Sabi niya si sa Barbaria, ibig sabihin na mingaw ay nakakalungkot. Hindi masaya. I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. Sabi, alam ko na sabik na sabi kayo na makinig sa kung ano sasabihin niya. Ayun. Sino yan? Si BBM ay tinutukoy niya. I would just like to say, isagit ra na to. Ah, Okay Ang gusto ko na sana, isigaw natin. ra ba? Sabi nga, BBM, BBM. Kasi tingnan nyo kung ano reaction ng mga tao. BBM! 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 Doon nga to, BBM! Matay mingaw man o. Sabi mo sa mingaw. Ang kakalungkot naman, wala ni isa nagsalita. Tingnan natin, papunta tayo kay Gwen Garcia. Sa Cebu naman ito Negros Oriental. Sa Cebu City. Cebu Province, sa Liloan. Bayan ng Liloan, Cebu. So tanawa ha, kat. Mingaw man. Tara, klaro man gina. Di man gina mahila. Legit man gina. Si Gwen Legit po, yan. kini si Sagar Sa Barbaria. wa ni makabawi tanaw niya, iya gyud gisungasong. Pero si Gwen tanaw niya murag testing the water ba pag tuslo ni Gwen sa tubig. Uy, init man. Nangita saglay pamaagi, Ibig sabihin, nung si Gwen naman, naghanap ng paraan para mabawi niyang composure niya sa stage kasi walang sumunod sa kanya. Ito naman si BBM, si Gwen Garcia. Maminaw ha. Nga wa mi sa pakpak mo ni punta ra ba mo? Nga piliay. Kani. Tuig 2022. Sabi niya sa Tagalog pa, noong nakaraang paghalalan ng pinili ay 2022, 2022. Gipaluyhan ta ang usa ka kandidato nga gani nakaiusa ang boto sa mga Sugbuanon. Pinagkaisahan natin na suportahan ang isang kandidato na lahat tayong mga Cebu, Sugbuano ng tawag niya. Kay ang Sugbo mao'y mihatag sa labing dako nga botos. Kaya ang Cebu daw o Sugbo ang nagbigay ng pinakadakig boto para sa taong ito. Sa tibuok Pilipinas, Sa buong Pilipinas. alang kaniya, Para sa kanya. over 1.5 million votes. Over 1.5 million votes ang binigay kay BBM. Over 1.5 million Cebuanos chose and made Ferdinand Marcos Jr. the 17th President of the Philippines. Mingaw, di kay daka ng pakpak. Oy, kamo ba? Namutara ba mo halapakpak? Walang pumalakpak eh. Kunti lang. Tapos, sabi ni Gwen Garcia, kayo ba? Ibig sabihin namuta, nabulag na kayo. Palakpak. Sabi niya, pakpak. Wala, hindi pa rin pumalakpak. Nagtawanan mga audience. Tanawa ha, ato ikumpara lahat. Tanawa ha. Ayan hindi man nagtingnan nyo. Pamina mo, huwag mo lagi na akong ingon. Ikaw, Gob, Gwen, akong tambag na ni mo, Gob. Pag kamot, nag-imo na, Gob. Sabi niya, ang advice ko na sa'yo, Gwen, gumawa ka ng paraan. Ay na lang apil-apila ng si BBM. Ay na lang Huwag mo na dalhin si BBM kasi nasisira ka sa mga Cebuano. apil-apila dito sa taas nga. Inog mo apil-apil ka, kanang imong dua ilang gamay kay og Kung isama mo si BBM, laro-laruin mo lang konti. mag-BBM gyud ka klaro, ang mga tao medyo dili kayo mo sunod yun. Kasi kung BBM ka, hindi susunod sa'yo mga tao. Pero si Gwen na tanaw niya murag. Kaya si Gwen medyo maro sa di gamay. No, si Gwen marunong. Anong giniskarte niya? Nabawi niyang palakpak ng Cebuano. Tangan sa Gwen ni Mahigalan, mataan pag pinya, tanaw niya ayay, murag init man. Tanaw niya may Na-realize niya, galit talaga pala tao kay BBM. kalag tuslo niya yung tudlo ba? Uy,
Di pa da init. Sabi niya, sinong inilagay niya kanyang daliri, ay, sobrang init. Ayan. Unsa gihimo may galangguin, iyan usab siya ron. Kaya anong ginawa ni Gwen daw? Umiba ng style. Usab siya bag-o pinalahi na po niya ron. Trawa, ato ma-obserbar balik ha. Balik sa ano, balik sa ano. Obserbahan daw, balik sa obserbahan. Nga isa nga over 1.5 million Cebuanos high pitch sa daan kay nagtuo sa mahigalang ang mga tao energetic High pitch sa salita kasi naniwala siya na yung energetic ang mga Cebuano, papalakpakan siya sa sinasabi niya. pakpak sa niya na unsang wa man. Pero walang na malakpak. Walay pug sanay go. Tarawa. Tingnan niyo. Itong minabay nga piliay. Tuig. 2022. Sabi niya sa nakaraang halalan, 2022. Gipaluyhanta ang usa ka kandidato Sinuportahan natin ang isang kandidato nga gani nagkaiusa ang boto sa mga Sugbuanon na kaya nagkaisa ang mga boto ng mga Cebuanos o Sugbuhanon. kay ang Sugbo mao'y mihatag sa labing dako nga botos Dahil ang Cebu ang nagbigay ng pinakamalaking boto sa tibuok Pilipinas sa buong Pilipinas alang kaniya. para lang sa kanya. Over 1.5 million votes. Over 1.5 million Cebuanos chose and made Ferdinand Marcos Jr. the 17th President of the Philippines. Oy, kamo ba? Kayo ba? Namutara ba mo halapakpak? Nabulag kayo. Hala, palakpak. Wala po balakpak. Tanaw ni Governor Gwen, ato analisaron ha. Kaya ba mo ko nakikita na mo ani, pero ato analisaron. Tanaw niya murag ay di magsilbi gyud. Di magsilbi, natistingan na gyud niya day. Natistingan ng Gwen gyud niya kung imong ipo si BBM medyo lisod gyud. Tanawa ang pakpak ha, paminawa ang pakpak ninyo, analisaran niyo mayo. Ang pakpak gamay kayo. Murarag kadto nilang mga kauban, mga kahigalaan nga mga divers baka to nila katong gipakuan itong cheering squad mga kamoy tig-unag pakpak niya mosunod ng uban. Pagpakpak sa cheering squad wa mosunod ng uban. Tawa ko May cheering squad pala ito. Murag lahi ni da. Murag bantay siya dai lahi. Marumano pos guin tanaw niya murag lahi man. Aritas pikas agi. So iyang gingon nga si Duterte ang iyang respeto na agyod. Pag ingon niya, respeto niya na Duterte, wa sa muda o Duterte, o ga maayos Duterte, hasta mga tao maipagpakapakpak na eh. Observe Nabinagit si Duterte, palakpak ng tao. Sige ko nun eh. Duterte, Besa, rewind. Sugod dong. Okay, sige, sugod. Okay ka na. Simula. President Duterte o kinsay loyal ni President Marcos kay wa man mudagan ning silang duha. Sila na di ay dili kita man local midterm election sa kadugay na nakong Sa tagal na ako, dinhi sa politika. dito sa politika, Nakitaan yun na nako nakita ko na ang labing dakong sayop ang pinakamalaking mali namin sa pagplano na kay may eleksyon nga umaabot. sa pagplano namin sa Ang iplano eleksyon. na ang sunod nga eleksyon. Nakatiman ng tingnan na kayo ng kasunod na eleksyon. Usa kini. Kailangan panalo natin ngayon. Kini nga akong mensahe. Ito nga aking mensahe Lamang kaninyo sa tanan. para sa inyo sa lahat. Kay nag-away-away na Kaya naman. nag-away-away sila. Kung kita mo suporta ning kasamtamang nga gobyerno, administrasyon, awayo na ta. Oh, kung tayo magsuporta sa administrasyon, awayin tayo. Nawa ba akong respeto? Bakit? Nawala ba Presidente respeto ko? Duterte? Ng Presidente Wala. Duterte? Oh, yan. Bumalakpak ba ka tayo? Katong, tara, pa yun na wa ba ko respeto ng Duterte? Wala, pakpak mga tao. Ay. Okay, out natin yan. Ang puntos lang dito po mga kaibigan, yung mga kayo sa mga Luzon, huwag nyo isipin na wala ng pag-asa si Duterte. Dahil lamang sa pag-aresto na yun,
na baliktad po ang lahat. Sabihin mo kahit 90% ng mga taga Mindanao, ang lahat ng mga pro-Duterte ang iboboto. Ngayon, tawagin mo na DDS mga yan. Bakit masama bang tawagin DDS? Oh. Yan po ang resulta ng pambababoy. Dapat sana, kung nag-aristo ka sa isang tao, huwag mo na babuyin ang tao, aristuhin mo lang ng maayos. Sa totoong usapan, kung hindi nyo lamang binaboy ang pag-aristo kay Duterte, wala yan. Panalong-panalo ng mga manok ni BBM. Kaya lang nakita ng mga bilyar, nakita ni Amy. Si Amy, nasa ilalim siya. So wala siyang chance. Ang gagawin niya ngayon ay tulungan niya. Hanapin niya ang katarungan sa pagbababoy sa katauhan ni Duterte. Kahit kriminal man siya, siya po ay dapat igalang din ang kanyang karapatan bilang akusado. Dapat dinala sa korte. Hindi ginalang ni Nick Torre na ang mastermind pala dun sa likod, si BBM. So sino ba naman si Nick Torre na aayaw kay BBM? Si BBM ang may pinakamotibo sa likod ng lahat niyan na siya ang gusto niya ipatapon si Duterte kagad. Ang hina. Nagdesisyon siya na mataas ang emosyon niya. Kaya ang lahat po ng desisyon ng tao, kapag mataas ang emosyon, yan po ang pinaka-weakest decision. Kaya kung magdesisyon kayo, antayin niyo muna ang init ng inyong ulo na maglaho. Saka kayo pumili ng desisyon kung anong gagawin niyo. It's a stroke of their fate. It's the stroke or their decision judgment call ni BBM na kailangan itapon kay si Duterte sa ICC at all cost. Never mind the due process. Kaya matanda na kasing tao mag-80, nag-birthday pa nga doon. Kasi because of that, hindi na foresee, hindi nakita ni BBM na ang pagbaliktad sudden surge. Yung mga pinalabas ng Okta survey, SWA survey, Pulse survey na biglang bumirit pataas ang mga kandidato ni Duterte. Biglang nag-number 1 si Bungo at tumamangat din si Bato. Kung din popular pa yung ibang kasama, wala, ubos na yan. So ngayon, because of that, matutulungan ngayon ang kandidatura ni Amy. Sigurado ako, konti lang bawas niyan sa grupong BBM para kay Amy. Matadagdagan niyan sigurado kahit maraming didisang galit kay Amy. Ay buboto na sila kay Amy kasi unang nilang kailangan magkaroon sila ng minimum na 9 na senador na kanila para kung magtutuloy ng impeachment trial, absuelto si Sara. Ganun lamang po yan ang kwento dyan sa likod niyan. Kung bakit ganun. Kung bakit namimilit ang mga makadidiis na itudo na lahat, kahit si Kibuloy, buboto na nila. Nung una, ayaw na iboto. Kahit si Philip Salvador, ayaw nila iboto. But just because yung future ni Sara Duterte ay at stake, kaya ginagawa nila yan. Hindi nyo ba nakikita yon? So sino ngayon ang nagbigay ng problema sa paghahabol ng katarungan ng mga biktima ng war on drugs? Walang iba, si BBM din. Di ba? At nais ko lang ulitin. Nais ko lang ipala, may mga commentaries po din kasi sa akin galing sa mga subscribers ko rin na nagsasabi mukhang mali naman daw ako sa pag-argumento na illegal ang aresto kay Duterte. Ito po yun. Una, ang sinasabi nyo na hindi nyo gusto ang aking argumento sapagkat sino ba nagsasabi na legal? Aba, mabibigat na tao. Si ex-Justice Antonio Carpio nagsasabi na legal. Nagsasabi na legal yung mga ICC lawyer na sila Attorney Andres at saka si Attorney Joel Botoyan. At nagsasabi rin yung mga dean kagaya sa Dean Mel Santa Maria na dating dean ng Far Eastern University na valid daw ang aresto. Nagsasabi rin si Dean Ralph Sarmiento ng University of St. Lasal, Bacolod na ay legal din ang aresto. Well, I am sorry, gentlemen. I don't want to say na kung bakit nabulag din ang inyo.
Bakit kung sa salita pa ni Gwen, nganong nagbutaman mo? Bakit kayo nabulag? Hindi ba nakita nila nito mga expert na ang Article 59 lamang ang hinihingi ng abogado ni Duterte na sundin? Article 39 po yan ng Rome Statute o yung batas na nagtayo ng International Criminal Court. Ano po yung Article 59? Nag-uutos lamang na kapag maaresto si Duterte, dalhin niyo muna sa local court. Ang salita na ginamit, competent judicial authority. Judicial court po ibig sabihin yan. Hindi niya pwede magiging fiscal, magiging DOJ. Ngayon, sa unang pag-aresto nila, kinilala nila ni Rimulya, ni Yusek Bico Clavano, narinig ko rin nagsalita si Yusek Nicolas Felix T. At narinig ko rin nagsalita rin si Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na kinilala nila ang Article 59 ng Rome Statute sa pamamagitan ng imbis na sa korte dalhin, dinala nila sa DOJ. At DOJ na daw ang nag-certify na ang warrant of arrest na pinaaresto si Duterte galing sa ICC ay talagang si Duterte nakapangalan. At ang inaresto ay walang iba kundi si Digong Duterte. At sinertify, ano pa siya wala, hindi naman totoo na may proper process na nangyari. Kasi kung tinutuo mong proper process, ay dapat idaan mo sa korte. Pero sinabi nila ng proper process. Ngayon, para maisiguro na hindi makaharang, hindi makahingi ng court action si Duterte, sinadya nila yon na sila na kunwari mag-akto bilang competent judicial authority, yung Department of Justice. Kalukuhan talaga yan. Bakit? Nawala na ba sa inyo? Ano ba pagkakaiba ng judiciary at saka justice? Secretary, Justice Department. Ang trabaho ng Justice Department po ay taga-kaso, taga-sampa ng kaso. Ngayon, magsampa ng kaso, base po kung may ebidensya o wala. Ang trabaho naman ng judiciary ay taga-husga. So, ibang trabaho taga-husga, iba yung taga-akusa. So, ngayon, sa nature of things, dapat independent of each other. Independent ang prosecutor o fiscal. Hindi siya pwedeng pakialaman ng korte. Dapat independent din ang korte, hindi rin siya pwede pakialaman ng fiscal. Being independent, ang purpose niyan para yung mga inaakusa ay mabibigyan ng patas na laban. So kung ang umaakusa, yung mga prosecutor, sila din ang umaakto na judge, ay di walang patas na laban para kay Duterte. Yan po nangyari dyan. Kaya ngayon, ilimit ko lang topic ko dyan tungkol sa kung valid ba o hindi ang aresto. Kaya with due respect, kung dapat sinunod ninyo ang Article 59. Kasi sinasabi ninyo ay kinikilala ninyong International Criminal Court na warrant of arrest. Ang ibig sabihin, bakit kinilala nyo? Kasi sagot ninyo, dahil po sa Article 1 to 7, Paragraph 2, ay nagsasabi na yung pag-alis ng Pilipinas mula sa International Criminal Court ay hindi nagwala sa mga obligasyon. Bagkus may natitira kayong obligasyon, ang tawag dyan residual obligations. Ano yung mga residual obligations? Kagaya ng pagbabayad ng contributions na pera, yung membership fee sa International Criminal Court. Kagaya ng, number 2, kagaya ng mga obligasyon na mag-cooperate, magkipagtulungan sa mga investigasyon at mga proceedings na nagawa na noong ang Pilipinas ay kasapi pa at hindi pa naging final ang withdrawal. Ganun sinasabi. At pangalawang statement na binolster lang, booster, ang pangatlo, binoost lang yung pangalawang statement na nagsasabi sa paragraph 2 na kailangan magkaroon ng kooperasyon ang bansa na umalis sa mga bagay, any matter, na nasimulan sa panahon na bago mag-withdraw ang tuluyang mag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ganon sinabi. So ngayon, suriin natin. Pabalik. Ano ba? Sabi nila, total, may obligasyon kami, so kinilala namin ang arrest warrant na magkipagtulungan kami sa ICC.
Ganun sinabi. So ngayon, dahil doon, inaristo nila at nung nawalan sila ng argumento kasi kini-question na sila, hindi po yan judicial authority ang fiscal. Ano naman ginawa ng afterthought ng mga prosecutor? Sabi ni Remulla, hindi, sinunod na lang namin ay Section 17 ng Republic Act 9851. Sinabi niya, kaya diretso namin kasi nakalagay naman dyan, in the interest of justice, ay kung merong ibang international court na nag-imbestiga o ibang bansa nag-imbestiga at mas mabuti pa ipaubaya na lang ng Pilipinas kung sinong tao na nakuha at option na isuko na lang doon sa International Criminal Court at saka sa bansa na yon, may nakalagay pursuant to kung at dapat sundin, ibig sabihin pursuant to the extradition and other treaties. Ganun nakalagay. So, ibig sabihin, kung walang extradition at walang treaty, hindi nyo pwede isuko. Ang nangyari, sinabi nyo na wala ng treaty agreement or agreement ang Pilipinas sa ICC. So, dapat hindi niya pwedeng isuko si Duterte. Di ba, Mr. Intindihin mo yan, Mr. DOJ Secretary. At I bet my life, kapag mag-decision Supreme Court dito, hindi mo naman natin sila madidiktahan, pero but they cannot decide otherwise based on law sila. O kung based on law, ay ito lang po ang pwede. I-deklara ng Supreme Court na invalid or null and void yung pag-aresto or illegal ang pag-aresto. Nandun pa rin ang babasihan yan, maliban dyan sa Section 17, nagsasabi rin na may argumento. Paano yan kung ang may agreement naman ng Pilipinas at Interpol naman ang kausap, hindi ICC? Nako, ang sinasabi, babalik ka ngayon sa Section 17 na nagsasabi na kung may investigasyon na nangyari na ginawa ng International Court ba yung Interpol? Hindi naman court. So, kaya dahil hindi sa court, hindi mo pwede ba sabihin na sa Interpol mo sa isusurinder. Wala namang, may treaty ang Pilipinas sa Interpol, pero wala tayong treaty sa maggagawa ng investigasyon. At dahil wala ang treaty sa pagsagawa ng investigasyon, hindi natin pwede isuko si Duterte nang mahuli sa Interpol. Ganun lamang po. So ngayon, ano pang ibang katwiran na hindi na pwede gamitin yan? Ang numero 1 katwiran, actually numero 1 to siya. Sa Section 2 ng Article 3 ng Bill of Rights ng ating Constitution ay nagsasabi, warrant of arrest shall issue only upon probable cause to be determined personally by the judge. Pag sinabi judge lang natin ang pwede mag-determine kung i-arrestuin si Duterte o hindi. Hindi natin ginagalang kahit siyempre kung malas na tayo sa ICC, hindi natin pwede igalang yon na bitbitin si Duterte at isuko. Hindi na nga natin kilala eh. So kailangan, dahil hindi niya natin kilala, dapat idaan niya sa local na court. At ang local na court ang mag-i-issue kung may warrant of arrest o wala na dapat. Kasi kung idinaan pa sa local court yan, mag-away-away ngayon ang argumento. Sasabihin, hindi na, wala na yung jurisdiction ICC kasi hindi na tayo kasapi. Mag-argumento naman kabila. Hindi, may ano pa rin. May jurisdiction or authority pa rin ang ICC sa Pilipinas sapagkat nagkaroon ng preliminary examination na kasapi pa ang Pilipinas. Ano ba yung preliminary examination? Mamaya, tatakalakay natin yan. So ngayon, dahil utos ng ating konstitusyon, hindi mo pwede isundin ang Section 17 ng Republic Act 9851 para lamang itatapon mo si Duterte. Kailangan sumunod ka sa konstitusyon na walang sinuman ang pwedeng arestuhin kung walang warrant of arrest na pinalabas ng judge base sa probable cause na kanyang binasi sa mga nagreklamo at kanyang mga testigo na mailagay ng partikular ang lugar kung saan iyan i-implement at saka yung mga bagay at tao na kukunin. Ganun lamang po yan. Mahirap ba yun? Oh. So dahil hindi ninyo ginawa, na problema ngayon matatanggal sa trabaho si Nick Torre.
ma-dismiss from the service yan. At ipapadisbar na rin yan. Gagawa na lang ako ng disbarment. May time pa naman ako ngayong gayong pagpapako sa krus sa Holy Week, gagawa ako ng reklamo laban kay Duterte, laban kay Rimulya, laban kay Richard Anthony Padulyon sa paglabag ng kanilang lawyers at hindi paggalang sa batas. Kay Attorney Nicholas Felix, kasuhan ko rin yung abogado na assistant ni Nictory na si Jean Pajardo, kakasuhan ko rin kasi nakatingin na siya. Hindi man lamang siya gumawa ng hakbang na ipaglaban niya ng batas ng Pilipinas. So, ganun po yun ang nangyari dyan. Kaya, dito na tayo, at least sinabi ko sa inyo ang totoong sitwasyon ng politika doon sa Cebu. At sa totoo lang, totoong sitwasyon ng politika doon sa Sub-Saharan na lugar sa Mindanao. Yan, Sub-Saharan, pero ito pa yung tumutulong kay Duterte. Ganun lamang po siya. Ngayon, pagdating naman kay Duterte, ako ba kumakampin ako kay Duterte? Sa totoo lang, ang aking kinakampihan yung paglabag sa batas. Ngayon, naniniwala pa rin ako na dapat maipresenta yung mga testigo at para magkaroon ng katarungan yung mga namatay na testigo. But that should be done in a correct manner na hindi natin tinatapakan ng karapatan ng mga akusado. Diba? So, ganun lang muna tayo. Mamaya, magla-live ako mamaya patungkol naman kay Labato na darating na daw ang warrant of arrest kay Labato. Okay? Hanggang dyan na muna tayo. Maraming salamat po. Si Ben Reclamador, si Aka Nalyang, so, Aiko, sino pa isa? Si Teo Canilas. Sige, marami kayo. Hindi ko kayo makayang ubusin. At mamaya, babalik lang ako mamaya.